ate ko. Kamontek maghahasa. Dumating si Nelson, iniligtas siya, pero ayun, si Nelson ang napahamak. Hindi ko alam kung may malay ako nung wala akong malay. May nakita akong isang lalaki. Sino naman yun? Hindi ko kilala. Nanay Lily, hindi po ba kayo na-in love? Nakaranas din ako magmahal. Bigla lang siyang naglaho. Pero sigurado ako, magkikita kami muli. Sharina, huli na. Patayin na si Ma'am Lily, Sharina. Ikaw? Oras na rin. Napakabait na bata. Siya lang nagmahal sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Nagkikita rin tayo balang araw. Nakita ko ng lalaking to. Pero bakit may larawan si Nanay Lily ng lalaking ito? Shaina, sa tingin mo, pwede na ba itong bestidang to kay Ma'am Lily? Di ba mukha namang bagets? Hoy, kinakausap po kita. Ano yan? Hawak siguro ni Nanay Lily nung inatake siya. Wapo, ah. Sino kaya to? Parang nakita ko na siya. Yung nangyari sa akin. Diyos ko. Ito ba yung lalaking humalay sa'yo? Hindi. Siya yung nakatayo lang. Ba, syusero lang. O tapos, ano nangyari? Hindi ko na alam. Nawalan na ako ng malay nun. O, ano lang tingin mo dito sa bestida? Pwede na ba to para kay Ma'am Lily? Magandang gabi po. Magabi. Mga co-teacher kami ni Lily dati. Ikaw ba si Sharina? Opo. Aba, dalaga ka na pala. Madalas kami punto sa amin ni Lily noon. Anak na turing niya sa iyo, Iha. May pagkain po dun sa likod. Kain na po kayo. Salamat po. Friend, sumama mo ko ng CR. Tatakot ako eh. Bakit ka naman matatakot? Eh, kasi baka mamaya magmulto si Ma'am Lily. Ako gusto kong makita si Nanay Lily. Kahit na multo pa siya. Nanay Lily, miss na kita. Nanay Lily, ang sabi po nila, hanggang 9 na araw daw, nandito daw po yung kaluluwa ng namatay. Nanay Lily, nandito po ba kayo? Gusto kasi kitang makita eh. Hindi kasi ako nakapagpaalam sa'yo ng maayos. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Nanay, na mahal kita. Na ikaw na yung nanay ko.
ang nagturo sa akin. Magbasa, magsulat, bumilang. At ang aral ng buhay kung paano gumalang. Kahit na hirap akong galing si Tita Elsa, ikaw ang nagturo sa akin na tumanaw ng utang na loob. Ikaw din ang nagturo sa akin na huwag ko na lang alalahanin ang mga bagay na malungkot, kundi masasaya. Para na ngayon yan, wala ka na, Nanay Lily. Sino magtuturo sa akin? Wala na si Nanay Lily. Sino magtuturo sa akin? Paano na ako? Di ba, Monica, ang sabi mo sa akin, hanggang 9 na araw nandito yung kaluluwa nila? Bakit ganon? Bakit wala akong maramdaman? Bakit hindi ko maramdaman si Nanay Lily? Di ba sabi mo mararamdaman ko? Ate, baka handa na yung kaluluwa ni Nanay Lily para umakyat sa langit. Baka wala nang dahilan para manatili pa siya dito. Ate, huwag ka nang umiyak. Dapat nga matuwa ka kasi nasa langit na siya. Di ba, nung nandito pa siya sa mundo natin, marami siyang sakit na nararamdaman. Hindi na niya yun mararamdaman ngayon, ate. Si tatay noon, alam mo, pagkalipas ng 9 na araw, nararamdaman ko pa rin siya. Alam kong nandito pa rin siya. Totoo ba yung sinasabi mo sa akin, Monica? Totoo, ate. Nararamdaman ko siya dito. Nararamdaman ko siya dito. Si Nanay Lily mo, hindi naman siya nawala eh. Pangako ko sa'yo, mararamdaman mo pa rin siya. Dito. Tsaka dito. Huwag ka na umiyak. Monica. Mami, halika na nga. May interview pa ako. Mauna ka na. Kausapin ko muna si Sharina. Bye. Oh, ayan na. Baka may masabi ka pa. Nakiramay na ako kahit hindi ko naman siya talagang kakilala. Pero dahil nanay-nanayan mo na rin yan, Liling yan, andito ako. Salamat po. Siguro naman ngayong nalibing na yan, pwede ka nang bumalik sa trabaho. Marami tayong bayarin. Yung upa ng bahay, ilang buwan nang palyado. Opo, Tita. Excuse me, Sharina Quijano. Ako nga po. Ako si Atty. Lactao, abogado ni Ma'am Lily. I'm inviting you to my office whenever you're free. Attorney? Attorney, bakit? May kaso ba ang pamangkin ko? Hindi ho. I-discuss ko lang ho yung last will ni Ma'am Lily tungkol sa pamana kay Sharina. Pamana? Sa iyo pinamana ni Ma'am Lily ang kanyang bahay. Pati na yung pagawaan ng santo sa ibaba. Saka yung isang property niya sa Batangas. Oh? Meron din siyang savings account na nagkakahalaga ng almost 1 million. Sa iyo rin yung pinamana yun. Sa akin, no? 1 milyon? Mayaman na tayo. Ako, sa wakas. Hindi na tayo uupa. Makakabili na tayo ng bahay. May sarili na tayong bahay. Mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Ako,
sa wakas, hindi na tayo uupa. May sarili na tayong bahay. Uy! Uy, uy! Uy! Sandali! Sa akin yung kwarto sa kanan, ha? Akin yung kaliwa! O ate, bakit mo naman sila sinama dito sa bahay mo? Monica, baka nakakalimutan mo. Kinupkup tayo ni Tita Elsa nung wala tayong matutuluyan. Oo nga, andun na ako. Pinatira nila tayo sa bahay nila, di ba? Dun sa maliit na kwarto. Pero di ba inalila nila tayo? So ganun na lang yun, nakalimutan mo na lang bigla. Di ba, doon naghahati tayo sa isang maliit na kwarto. Dito gusto nila, tig-isa pa sila. Bahay mo to. Dapat ikaw yung nasusunod. Ano? Magkasama kami ni Mommy sa iisang kwarto? Janela, pasensya ka na kasi gusto mag-isa ni Monica sa kwarto. Itato na yung kwarto ni Nanay Lily. Pasensya ka na. Ma, hindi ako sanay na may kasama ako sa kwarto. Wala tayong magagawa. Nakikitira lang tayo eh. Kaya kahit anong gusto nila, kailangan sundin natin. Makikita mo, Chinela. Aapihin tayo ng mga yan. Tita Elsa, hindi naman po sa... Anong hindi? Alam ko matagal na kayong galit sa akin dahil akala nyo, inaapi ko kayo. Sharina, nung pinagtrabaho ko kayo, ako ba nakita mong nakaupo lang na naghihintay sa sweldo mo? Hindi. Nagtrabaho din ako Nagkataon lang talaga na hindi sapat ang kita ko para mamuhay kayo ng masarap. Tita, naiintindihan ko naman po eh. Ang sinasabi... Huwag kang mag-alala. Sige na, wala kang maririnig sa akin. Titiisin ko to. Wala na kasi ibang pupuntahan eh. Hindi naman ako pwedeng bumalik doon sa bahay na luma dahil wala namang kaming pambayad na ng upa. Sige na, Janela. Halika na. Kunin na natin mga gamit natin. Magsama na lang tayo sa isang kwarto. Tita, sandali lang po. Sige na, Janela. Doon ka na sa isang kwarto. Tsaka si Tita. Magsasama na lang kami ni Monica. Naku! Salamat, Sharina, ha? Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Talagang hindi mo pa nakakalimutan ang lahat ng kabutihang ginawa ko sa inyo nung kayo naman ang nangailangan. Opo. Halika na. Ay naku ate, nagpauto ka na naman kay Tita Elsa. Wala kang kadala-dala. Bahay mo na to. Gusto nila sila pa rin masusunod. Ito naman, hindi naman ako nagpauto. Naalala mo ba nung kinukup nila tayo? Paulit-ulit ni, yung baby ko sabihin, ang sabi ko lang, di ba? Ang gusto ko lang tig-isa tayo ng kwarto. Yun lang, hindi ko masayang patirahin mo sila sa kali. Monica, maliliit ang kwarto pang isahan lang. Pero itong kwarto ni Nanay Lily, pang dalawahan. At gusto ko, dito tayong dalawa. Ayaw mo na bang katabi si ate? Gusto. Ay, gusto naman pala. Tigilan mo na. Ay, Tigilan mo na ako, okay na nga. pwede ka nga dito. Ito tayo. Ate! Dali mo kang malambot yung pangit. Di ba? Malambot, di ba? Malambot! O, di ba? Okay na, tabi na tayo. Tabi na tayo. Okay. Maganda tong bahay niyo, ha? Oo, maganda nga. Pero kung may kasama ka namang nakatira sa bahay na isang animal at isang impacta, eh di wala rin. Akala ko nga makakatakas na ako sa kanila eh. Eh, Monica! Naplansya mo naman yung damit ko? Hindi. Tsaka wala akong planong plansyahin yun. Ano? Ba't kaya ka makasagot sa akin? Iba na kasi yung sitwasyon ngayon. Kayo na ang nakikitira sa akin, kaya hindi mo na ako pwede utusan.
Bait kasi ni ate. Huwag kang mag-alala. Matatakasan mo na sila. Pakakasal na tayo. Eh, di ba, ang usapan naman natin, magpapakasal lang tayo kapag ka... May trabaho na ako. Bukas sa bukas magsisimula na ako. Talaga? Oh, teka. Hindi ka pa nga sumasagot na magpapakasal ka sa akin eh. Ano ka ba naman? Yayakapin ba naman kita ng ganong kahigpit kung hindi ako pakakasal sa'yo? Kaya dito? Monica, sigurado ka ba na gusto mo na mag-asawa? Pwede ka mag-aral. Bata ka pa. Alam mo, sa totoo lang, ako din gusto ko mag-aral. Gusto mo sabay tayo? Ate, gusto ko na talaga magkaroon ng sarili kong pamilya. Totoo na ba yung nararamdaman mo para kay Junie? Ate, kung iniisip mo na gagawin ko kay Junic yung ginawa sa atin ni nanay, hindi ang sagot. Mahal na mahal ko si Junic. Pangako ko sa'yo, mamahalin ko siya at mga magiging anak namin. Hindi ako mawawala. Kaka dito. Sana lang nandito si tatay mo. Magiging sobra ako masaya kung nailalakad niya ako sa altar. Ikaw naman po. Sagutin mo na rin si Nelson para double wedding kayo, di ba? Desa, si Nelson, kaibigan ko lang, okay? Ay, nako! Ang choosy nito, ah! Ay, kung sa akin naligaw yan si Nelson, 3 na ang anak namin ngayon. Parang diary. Desa, tingnan mo, oh. Oh, tingnan mo to. Parang diary yata to ni Nanay Lily. Ang daming... Baka nandiyan yung mga sexy goods ni Desa! Bakit? Tao rin naman si Ma'am Lily, ah! Ay, ayoko. Babasahin ko to pag mag-isa na lang ako. Kung ano pa i-comment mo dyan. Tsaka, bilang pagrespeto na rin kay Nanay Lily. Ay, halika na. Tulungan mo na ako. Sina nga? Tuwang-tuwa ako dahil matagal-tagal na rin ako hindi nakakabakasyon sa probinsya namin. Malay mo, doon ko makilala ang Prince Charming ko. Masyado ako nalilibang sa pagtuturo. Baka tumanda akong dalaga tulad ni Ate Nori. Gusto ko rin naman magkaroon ng asawa at sariling pamilya. At saka ang hirap mag-isa. Gusto ko naman magkaroon ng asawang titingin sa akin, magpoprotekta. Noong tamaan ako ng bala, alam ko talaga katapusan ko na hindi na matutupad ang lahat ng mga pangarap ko. Na mamamatay ako mag-isa. Pero noon ko rin siya nakita. Noong tamaan ako ng bala, alam ko talaga katapusan ko na. Pero noon ko rin siya nakita. Pero nung magkamalay ako sa ospital, hindi ko na siya nakita pa. Sinong lalaki? Yung lalaki na nagligtas sa akin. Yung gwapo. Yung maputi. Lily, wala akong nakitang lalaking sinasabi mo.
Mga madre ang nagligtas sa atin simula nung iniwan tayo ng mga bandido. Hindi. Hindi, pero may nakita akong lalaki. May nakita ako. Hindi ko na siya nakita pa. Pero hindi na siya nawala sa aking isip at sa aking puso. Isang saglit ko lang siyang nakita. Pero hindi na nagkaroon ng puwang ang ibang lalaki sa aking puso. Siya ang nag-iisang lalaking aking minahal. Kahit hindi ko na siya nakita, kung sino man ang lalaking yon, alam ko, magkikita pa rin kami balang araw. Siguro, sa langit. Ikaw ba ang nakita ni Nanay Lily? Ang lalaking minahal niya na bigla na lang naglaho? Ikaw rin ba ang nakita ko? Pero imposible yun. Dapat matanda ka na. Sino ka? Sino ka ba talaga? Baka naman yung lalaking nakita mo, apo, nung lalaking nakita ni Ma'am Lily. Kasi 'di ba, imposible namang parehong lalaki lang 'yun, no? Sigurado ako, hukluban na yung lalaki nakita ni Ma'am Lily, no? Baka nga. Ang ganda naman. Yung apo ng lalaki nakita ni Ma'am Lily na hindi niya nakatuluyan, yun naman ang mapapangasawa mo, 'di ba? Parang kwento sa comics. Alam mo, Desa, nakakatawa ka talaga, no? Isang beses ko pala nakita yung lalaki, tapos mapapangasawa ko na. Hindi ko nga alam kung makikita ko uli yun, no? Ay, sir, tuloy po kayo. Sharina, may customer na. Oo, sige. Good. Ano po yung order nila? Hanggang sa panaginip ba naman sinusundan mo ko? Sharina! Sharina! Desa? Sharina! Sharina! Desa? Ano nangyari sa'yo? Ay, babalita ako sa'yo. Alam mo, Desa, hinga ka muna bago mo sabihin sa akin. Huwag naman ganyan katagal. Ang nanay mo! Oh. Nakita ni Aling Bring sa Baguio yung nanay mo! Sige, Nay. Talagang susugod ka sa Baguio, Sharina? Oo. Gusto ko makita si Nanay. Pero, ang laki ng Baguio, Sharina. Saan mo siya hahanapin? Sabi ni Aling Biring may subdivision daw doon. Kung kinakailangan katukin bawat bahay doon, gagawin ko, makita ko lang siya. Akala ko ba galit ka rin sa kanya at ayaw mo na rin siya makita? Oo, Monica, galit ako sa kanya. Pero nalaman ko kay Aling Biring na pwede ko siya makita. Gusto ko na siya makita. Sumama siya sa ibang lalaki, di ba? Pinabayaan na tayo. Nakalimutan mo na ba yun? Hindi ko nakalimutan yun, Monica. Gusto ko siya makita. Gusto ko marinig ang paliwanag niya sa atin kung bakit na tayo iniwan. Pakikinggan ko siya. At alam ko mamahalin ko siya. Monica, gusto ko magkaroon ng nanay. Monica, sama ka sa akin. Punta natin si nanay. Hindi na, baka ano pa magawa ko sa nanay mo. Monica, nanay natin siya. Hindi. Nanay mo lang. Wala akong nanay. Monica? Sige, Sharina. Ako na ang sasama sa'yo sa Baguio. Salamat.
sasabihin mo sa nanay mo pag nakaharap mo siya? Alam mo, Desa, marami akong gustong sabihin sa kanya. Marami akong gustong itanong sa kanya. Kung bakit niya kami iniwan. Kung mahal niya ba ako. Mahal niya ba kami ni Monica. Basta, ang dami tumatakbo sa utak ko na gusto ko itanong sa kanya. Kung may anak pa siya dun sa lalaki sinamahan niya. Pero alam mo, pagkatapos ng natin itatanong ko sa kanya, isa lang ang gagawin ko. Kaya kapin ko siya. Pero alam mo, kung kayo nasa lugar mo, siguro para ako si Monica, galit. Siguro sasampalin ko siya with matching sa bunot, ganun. Pero iba ako, iba si Monica, tsaka iba ka. Mabait ka, Sharina. Martir. Minsan tanga. Wala na nga lang, pero madre ka ni. Ayaw mo, ulam mo. Pag mamatay si Sharina, kanina mo pupunta tong bahay na to, Mami? Eh, di sa kapatid niya. Pero, pwede kang humati. Pwede naman siguro. Ang dami mong tanong. Sabi kayo sa radyo, may bagyo. Eh, papuntang Baguio si Sharina eh. Eh, di ba delikado yung daan doon pag may bagyo? Malay mo, maaksidente yung sinasakyan niya. Malay mo, mamatay siya. Manong! Manong! Dahan-dahan naman, baka maaksidente tayo. Nako! Araw-araw ako nagmamaneho dito. Okay, mag-alala. Monica! Monica! Narinig ko sa radyo. Meron daw bus na papuntang Baguio. Nahulog sa bangin. Diyos ko, Monica, baka yun yung bus na sinasakyan ng ate Sharina mo. Saka Sarla, may nakatakda siyang sunduin. Siya ang nararapat mong sunduin. Ikaw ang naligtas ng buhay ko.